Ito, maitanong ko nga po sa inyo, mga followers, subscribers at viewers ng aking mga channel, Mike Abi Opinions at MA Pinoy TV. Kailangan pa ba ang due process sa mga taong sangkot sa Ghost Project? Okay, malinaw po yan. Pag sinabing Ghost Project, talagang ninakaw nila yung pera ng bayan pero walang ginawang proyekto o project. Ibig sabihin ito, planado, intentional, garapalan na tayo ay inagawan ng pera ng walang kalaban-laban. Ako kasi sa akin pong paniniwala, kailangan kumpiskahin ang mga property, pera ng mga kontraktor at district engineer, kasama na ang politician kung mapapatunayang sila yung talagang kasama dyan sa Ghost Project. Na base sa resibo na ipinapakita ng Pangulong Marcos, tumanggap ng 100% na kabayaran ang kontraktor pero walang ginawang project. Alam nyo, sasabihin ng iba dyan, sa ilalim ng demokrasya, meron tayong proseso, rule of law, at para bang irespeto natin ang karapatan ng iba. Nandun na tayo sa normal na proseso. Pero itong ginawa ng mga sangkot sa Ghost Project, hindi ito normal. Tahasang pagnanakaw ito. Tahasang pang-aabuso ito. Tapos ngayon sisigaw sila ng katarungan, due process, rule of law. Nung sila nagnanakaw at kanilang inaabuso at kanilang pinaplano ang pagnanakaw, wala naman silang naisip na due process sa may-ari ng mamamayang Pilipino ng perang pinag-uusapan. Hindi po ito 1,000, 100,000. Daan-daang milyon, bilyon, baka nga trilyon. Dahil matagal na po ang Ghost Project na nangyayari sa ating bansa. Hindi lang sa Marcos administration. Nangyayari din ito before. Wala lang nag-imbestiga. So, again, kahit na tayo ay isang demokratikong bansa, sa ganitong klase po ng garapal na pagnanakaw, hindi kailangan dito ang due process. Kailangan dito ay agresibong aksyon ng ating gobyerno. Gamitin ang lahat ng authority. Kumpiskahin, hanapin ang mga perang yan kung saan mga bangko itinago, anong mga property meron kaya, kung mga kotse, hatakin yung mga kotse. Kung mga alahas, kumpiskahin yan. Kung bahay, kuhanin ang mga titulo at i-auction yan. Kasi pag dinaan natin ito sa respeto o due process, gagamitin lang itong perang ito para ilaban nila sa korte at lahat ng investigasyon para mapagtakpan. Inuulit ko, nung sila'y nagpaplano at ginagawa ang pang-aabuso sa pera ng bayan, wala silang inisip na due process. Wala silang inisip na batas na kailang nilalabag. Ngayon ang hinahabol na sila, ang gusto nila ay proseso. Aba, napaka-unfair niyan sa mga Pilipinong may-ari ng pera. Kaya intindihin po ninyo, mga Pilipinong nagmamalasakit ng totoo sa ating bansa. Yun po kasi ang aking nakikita rito. Bilang Pilipinong hindi ko kayang tanggapin na garapal tayo ninanakawan sa kabila po ng tayo naman at maraming Pilipino lubog sa baha kahit walang bagyo. Lubog sa baha kahit LPA lang. Lumubog ang Quezon City nung nakaraang Sabado. Thunderstorm lang. Dahil barado, walang kwenta ang mga drainage at mga daanan ng tubig at flood control project. Hindi lang sa Metro Manila, hindi lang sa Quezon City, kung hindi Luzon, Visayas, Mindanao. Iilan lugar pa lang ang na-identify, bilyong-bilyong pera na nawala. Kung buong Pilipinas ang makikita ng Pangulo na ganyan ang nangyayari, at kung nangyayari sa Luzon, nangyayari din yan sa Mindanao, nangyayari din yan sa Visayas. Hindi ko naman nilalahat. Pero gaano kalaking pera taon-taon ang ninanakaw. Kaya nga, robbery, scam, planado, pinaghandaan na kanilang ginawa ito. Bakit natin bibigyan ng due process yan? Kailangan magtayo si Pangulong Marcos ng pangunahan niya ang malawak na investigasyon at pagpapail ng kaso in behalf of the mamamayang Pilipino. Peoples of the Philippines ang complainant. Presidente ang magpail ng kaso sa lahat ng ito. Paganahin ang Ombudsman, Department of Justice, paganahin ng BIR at Customs at iba pang ahensya ng pamahalaan para kumpiskahin ang lahat ng property ito.
Kasi doon lumabas doon sa hearing eh. 1 taon na palang sinusubaybayan nila itong mga kontraktor na ito at yung mga property, hindi pa nila nakukuha ang kompletong dokumento kung saan nakapangalan ang kanilang mga lupain, bahay at mga sasakyan. Ganong kabagal ang BIR. Pati customs hindi alam kung magkano at kung ilang unit ang nakapasok sa Pilipinas, kung nagbayad ba ng tamang buwis. Napakarami po na dapat tanungin. Pero malinaw na merong pang-aabuso dahil meron silang kayamanang hindi mo maipapaliwanag kung saan galing. Robbery ang ginawa nila. Garapal yan. So kailangan gawin na ng gobyerno. Kung hindi magagawa ng ating gobyerno ang mabilis na pagpapanagot sa lahat ng sangkot dito, politiko, kontraktor, taga-DPWS, mawawala ng tuluyan ng tiwala. Mawawala ang tiwala ng taong bayan. At ang pinakamasakit nito, paano na pag nagalit ang taong bayan at hindi na magbayad ng buwis? Saan tayo pupulutin? Pag ang taong bayan ay nagkaisang magbayad ng buwis dahil ninanakaw lang at pinababayaan ng gobyerno, malaki po ang epekto sa ating lahat. Kaya agapan sana ito ni Pangulong Marcos na huwag humantong sa sagad na galit ng mga Pilipinong pinagnakawan ng garapalan na nagsasabwatan. Ngayon po sa mga ongoing investigation, hugas kamay, nagtutulakan kung sino ang dapat sisihin at panagutin. Samantalang kung tutuusin mo, sila lang ang gumawa niyan. Isipin mo mga district engineer, naka-Ferrari, Lamborghini at mga mamahaling sasakyan at nakakasino. Kontraktor nagbibilang ng napakaraming unit ng mga bahay at sasakyan. Tapos ang pera ng taong bayan ang ginamit nila. Pagkatapos ang mga Pilipino ay namamatay dahil sa baha, naaanod ang kanilang mga bahay, nasisira ang mga sakahan, may nalulunod na hindi masagip dahil sa ragasa ng ulan at baha, tubig baha, sa syudad, sa bukid, sa probinsya, sa baryo, kung saan-saan lugar. All over the Philippines, binabahan na tayo. Pero maraming perang ibinulsa lang ng ilan. Kamay na bakal, matapang na liderato, ang ating hinahanap ngayon. Sana gawin ni Pangulong Marcos ang matapang na liderato. Magalit siya. Hindi pwede yung galit na nakatawa. Hindi pwede yung galit na parang hindi maramdaman. Kailangan magalit ang Pangulo tungkol dito para may managot. Mr. President, ang taong bayan ay galit na. Huwag mo nang hintayin sumagad ang galit ng mga Pilipino sa garapang nakawang ito. Pangunahan mo ang galit sa pagpapatupad ng batas to confiscate property, confiscate cash money at mga alahas. Lahat ng luho, kahit mga eroplano, kahit na sasakyan, anumang meron sa kanila, kumpiskahin yan sa lalong madaling panahon. Dahil pinagdududahan ng mga Pilipino, pera yan ng mamamayang Pilipino, hindi yan perang nakuha nila sa legal na negosyo at hanap buhay. Yan po ang aking interpretation, opinion, analysis dyan sa nangyayaring ito. Sobrang garapalan.